So, uwi na si Sister M sa January 29. Anong oras ang flight mo? Alas 4. Alas 4. Alas 4 po ng hapon. 3:55. Ayan. So, pupunta ka na sa 28. Philippines. Ano? 28. Diretso na. Sa embassy. Sa embassy. Kasi alas 4. Ayan. Sabi po dito, certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to you, Sister Emily Higit. Naku, wala na yung Higit. Wala. In appreciation of her steadfast dedication to the church as a member of both the tambourine ministry and the music ministry. We pray for her continued spiritual growth and the many opportunities to serve and glorify the Lord. Presented this day, Saturday, January 25, 2025. Ipalaminate mo yan, sis. Yeah. To be... Pwede mo yan i-present pagka halimbawa papasok ka sa isang church. So it will prove kung anong ministry meron ka. At naway patuloy ka pang i-enhance ng Diyos. Basta magpa-sakop ka lang sa kalooban ng Panginoon. At una siya sa lahat ng mga plano. Salamat sa Diyos sa buhay mo dahil naging kabahagi ng iglesia. Word for the word. Tanda niya. Word for the word ng Christian Fellowship. Kung ano nasimulan mo dito, saan ka mandalhin ng Panginoon. Yung sinasabi ni Pastor na unahin mo siya, mahalin sa iyong buhay para kung ano yung mga plano mo, yung dinadalangin mo sa buhay mo, siya yung sumagot sa lahat at kalooban. Patuloy na maglingkod sa Panginoon kasi yun naman yung laban ng buhay sa mga nangyayari, makatapos sa inisla. Tulad na sinabi. Magpakatatag ka sa tulong ng Panginoon, biyaya at habang. I love you, Miss. Patuloy. Hindi, naiiyak na kanina. Naubos na yung Naubos luha na namin kanina. kanina pa eh. Masasabi ko na lang, Neng, salamat sa buhay mo, sa kabaitan mo, hindi naman sa mahabang panahon na tayong nagkasama. Hindi katulad sa mga ibang kapatid na tatagal ko na silang nakasama. Pero nakita ko po kung ano yung mga may mga kailanganin o gusto ko pong ipakisuyo sa iyo ay lagi kang nandyan. Laging oo, sige po ate. Mamimiss ko yun eh. Salamat sa kabaitan mo. Pero kanina masyado tayong madrama. Katulad ka rin eh, ng Irene na laging nandyan kapag may kailanganin o emergency ba na kakailanganin, nandyan kayo lagi agad-agad. Salamat sa pagmamahal niyo. Kami may iwan muli dito at huwag kayong makalimot. Patuloy lang na patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. Ano man yung mga dadanasin natin sa pag-uwi sa Pilipinas, mga challenge na darating. Huwag ka sanang panghinaan, kundi patuloy na maging matatag. Kasi alam ko na maraming nagsasabi na mahirap ang buhay doon at maraming mga challenge na dumarating. Dalangin ko lang na huwag kang panghinaan ng loob, laban lang, at alam ko na yung mga prayer request mo na nasagot na, at yung hindi pa, pagpatuloy natin panalangin yun, ang Lord ang magbigay lahat yun. Siya ang sasagot lahat ng mga gusto yun sa buhay. Kailan na ba yan? Mamimiss ka na ating prayer. Ala, unti-unti na kayong umaalis, kami na lang naiiwan, palagi na lang kaming naiiwan dito. Ano, ilang beses na bakit na kayo dito, naiiyak na. Para lang tissue sa Israel. Makikita pa rin tayo doon, sana nga mangyari. Amen.
Kahit malayo. Salamat eh. Pag-inis ka namin. Ay, ay, ay. Ayan, ano bang sasabihin ko kayo? Nakahawaan. Si Emily ay Emily higit. Higit sa lahat. Siya ay iyakin daw, sabi niya. Ano na yung iniisip ko kanina? Nakalimutan ko. Na-blanco ako. Nakalimutan ko na yung sasabihin ko kay Ems. Si Ems ay appreciative sa kung anong nakikita niya sa'yo. Ina-appreciate niya. At masayahin sa mga panahon na masaya siya. Malungkot siya sa mga malungkot na malungkot siya. Ayan. So, I just wanted to encourage you, sis, na pagdating mo sa Pilipinas, nawa you always delight yourself to God. Para sa ganun ay yung desire ng puso mo ay ipagkaloob ng Lord sa'yo. Sabi nga ni Ate Tess kanina ay maraming mga bagay ang makikita sa Pilipinas, maraming mga hirap na dadarasin probably, na hindi mo na kami kasama. May mga laban ka doon na hindi mo na kami kasama, pero nandito pa din naman kami na mananalangin para sa'yo sa journey ng Christian life mo. At hindi mo man kami kasama sa mga laban mo doon. Kung ano yung mga kung ano yung mga kakalabanin mo doon, kasi sinabi mo na may mga haharapin ka sa pagdating mo doon. So we are here praying for you. At huwag mong kakalimutan sa lahat ng laban mo sa buhay, kasama mo po ang Lord. At naging parte ka ng buhay ko, isa kang naging inspirasyon sa maraming panahon, di ba, ng pagsasama. Nagkaroon din ng panahon na kinainisan kita. Alam ko yun. Kasi, ganun ka din sa akin, di ba? Mga ganong mga bagay. But we are family of God, that those things are normal na magbibigay sa atin ng growth. At sana, sa mga pangyayaring ganun ay nakita natin na nagkamali tayo, lumago tayo, at patuloy na nalalago. Kaya lang sis, laban lang sa buhay. Nandito kami, lagi-laging nagmamahal sa'yo bilang tunay na kaibigan, tunay na kapamilya, tunay na mga kapatid sa pananampalataya. Mahal ka namin in the deep sa puso namin at hindi namin yun ipagpapalit sa kahit na sino na darating, di ba? Iba yung pagmamahal ng mga magkakapatid sa pananampalataya because we are forever brethren. At kung magpapatuloy ka at magpapatuloy ang bawat isa po sa atin, tayo ay magkikita at magyayakapang muli. Hindi man sa Pilipinas, bakit hindi tayo magkita sa Pilipinas? Oo, mga sa langit na. Kaya, sis, congratulations for this. Kaya, kasi he finished his ministry here with a faithful heart at pwede niya yung ipagpatuloy pa sa Pilipinas po siya. Congratulations, kapatid! Good luck na lang sa'yo. Good luck and God bless you. And thank you din sa Friendship. Gusto ko na lang i-share sis yung mga natutunan ko sa buhay na ito. Maaring maging encouragement mo din as you go sa panibagong journey mo dito sa buhay na ito. Actually, sa uuwian mo, mas marami kayo. Di ba? Dito mas kukunti tayo eh. Doon, mas marami kayo kasi kasama mo na yung family mo and at the same time yung kung saan man church ka idadala or dadalhin ng Panginoon. At
lagi ko po itong pinagbubulay-bulayan sa buhay ko kasi marami na rin akong natutunan sa buhay na ito. Isa yung relax ka lang. Di ba? Kalma lang. Kalma lang. Because God is in control. Yun, napakalaking napakalaking effect nun sa buhay ko kasi ako yung tao, hindi ako maalis na pero siya. Ako yung taong laging nagre-react sa lahat ng bagay. Kaya ang iiwanan kong message sa'yo, relax ka lang. Diba? Be still and know that He is God and He is in control of everything. Tapos ang mga problema, natutunan ko din na they will go kahit ano man yung gawin mo. May gawin ka man o wala, aalis sila. Diba? Hindi sila mananatili. Kahit yung mga tao sa buhay mo, hindi sila mananatili. They will go, they will come, and they will go. So ang natutunan ko sa buhay na ito as I am approaching to be in the golden age. Late 40s. The late 50s. Golden girl na ako. Malapit na. Uy, oh. Ang natutunan ko, kapatid, just enjoy the people around you. Hindi man sila kaibig-ibig. Diba? Kasi they are also people that needs to ang tawag ko, na-stir na starve ako. Sila din yung mga tao na they need improvement. Wala kasing perfect diba sa buhay na ito. You will always see people in their worst na may mga bully dyan. Diba? Tumingin muna siya sa akin. Mga bully dyan. Tapos hindi ka nila maiintindihan. Kahit ibigay mo yung sarili mo, minsan, di ba sa tao, kulang pa rin. Laging may kulang. Yun ang natutunan ko sa buhay na ito. Pero ang maganda, when you give yourself to the Lord, God will give you people who can understand you and who can help you along the way. At sabi mo nga, mahirap magtiwala, di ba, sa buhay na ito. Pero naniniwala kasi ako na ang Lord, ito yung lagi din sinasabi ni Sister May Grace, di ba na, kapag binigyan ka ng Panginoon ng mga tao that will be there for you, sila yung mga tao na you will treasure it, di ba? Kasi sila yung talagang magtatagal until eternity. Kaya sa pag-uwi mo sa Pilipinas, ang dalangin ko, kapatid, is piliin mo yung taong makakasama mo at saka puntiryahin mo lagi kung sino yung mga taong spiritual. Kasi sila yung taong tutulong sa iyo sa journey na ito. Madali lang kumuha ng kasama 'Di ba? Lalo na sa world mo, sa mundo mo na may sa business world, 'di ba? Madali lang 'yun Pero yung mga tao na magdadala sa iyo sa eternity, iilan lang sila Kaya yun yung yun ang natutunan ko na kahit mula pa noon, wala akong ibang ninais sa buhay na ito kung hindi makasama yung mga lingkod ng Diyos. Kasi doon ako lumalakas. Sana ganun ka din, di ba, sa pag-uwi mo. At lastly, ano pa nga ba? Lastly, piliin mo man o hindi ang Panginoon, mananatili ang Lord
doon sa kanyang mga pangako. Diba? At hindi kawalan ng Diyos ang isang katulad mo, maglingkod ka man o hindi sa Kanya. Pero magiging kawalan mo kapag hindi mo siya pinili. Kaya, ang sa akin, lagi tayong may choices, diba, sa buhay na ito. Piliin mo nawa na kahit mahirap kasing maglingkod sa Lord eh. Hindi siya madali. Diba? Pero, mas piliin mo yung mahirap na ang magiging result naman dito ay kagaanan sa'yo. Diba? Pagdating po ng panahon. Hayaan mo yung iba na ayaw pumili sa Panginoon. Hayaan mo sila, huwag mo silang titignan. Kasi, sagutin nila yun sa Panginoon eh. Pero sa'yo, as you continue to go deeper, diba, and to go deeper in your faith, He will show you lang talaga kung paano i-live yung life na ito according to His likeness. So, good luck and thank you for your trust. Alam mo na yon, diba, sa maraming mga pagkakataon. At salamat sa mga memories. Tapos sa mga yung mga pag-ibig na yung i-share, diba, sa amin. And we will miss you as you. So, sa church na ito, diba? Every time na aawitin namin yung pangalang higit, we will always remember you. At ito, matagal ko na itong sinasabi, kahit nasa Taiwan pa ako. We will see each other. Pero hindi ganun hindi yun nagkakatotoo sa maraming sa maraming bagay. Kasi yung mga dear friends ko din dati sa Taiwan, magkikita tayo. Ilang taon na ako, magsi-50 na ako, hindi pa kami nagkita. Kaya, buti may Facebook, pero iba pa rin, di ba? Kapag sa personal, pero sana, kahit hindi man tayo magkita, sa buhay na ito na, di ba? Pero sana, lagi mong alalahanin na merong isang medicine. Di ba? Na nagpapaluha. Na nagmahal sa'yo bilang isang kapatid. At nagmamahal sa marami. Sabi mo nga, di ba, parang strict ka ako. Pero sa totoo lang, hindi. Di ba? Totoo yun. Huli! Siguro. Totoo naman yun. Oo, di ba? Sabi ni Pao. Nag-agree. Totoo naman yun. Cool. Oo, stricta ako, pero for myself lang. For your own good. Good luck, kapatid. Salamat. Mahal kita. I love it, Shin. I love it. Sabi dito sa 2 Timothy, chapter 3, verse 16, tandaan mo ito. Sabi dito, all scripture is God-breathed. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sabi dito sa 17, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So kung babalikan natin, ay sinabi dito, Sister Ems, na yung scripture is God's breath. It is from the Lord. Siya yung nagbigay nito sa atin para bigyan tayo ng pagtuturo. Pagtuturo kung saan ka pupunta. Pag nagtuturo, hindi masyadong mas malalim na. But there are times that during that process, sabi dito, ang word ng God ay nagre-rebuke sa atin. When we talk about rebuking, hindi siya matamis. Hindi siya matamis. At pwede mong hindi tanggapin ito. Pero but if it is from the Word of God, from the people that really loves the Lord, kahit masakit yun, tanggapin mo at sundin mo. Kasi napakahalaga ng rebuking sa bilang isang mananampalataya. Kasi marami tayong mga hindi dapat na
niyayakap natin sa ating sarili. We have the old self na kailangan tanggalin yung mga hindi karapat-dapat bilang isang mananampalataya. At sabi dito, kinokorek tayo. Kung papunta ka sa right, tapos ang daan mo papunta sa left, minsan mahirap baguhin. Right ang gusto ko eh. Ito yung tama para sa akin. Pero ang sabi ng Lord, hindi mag-iba ka ng daan. So, we have to be corrected. At hindi rin yung madali. And when we are, sabi dito din, training in righteousness. Sa mga nag-gym kagaya ni Sister Gara, mahirap mag-gym. Mahirap yung training. Kailangan mo ng lakas, physical na kalakasan, exhaustion, kailangan paganahin mo yung utak mo. So, mahirap yun. Not everything, kahit ano dito ay hindi madali. Yung turuan ka, i-review ka, i-correct ka, i-train ka into righteousness. Pero, ang purpose ng God doon, sabi, to let that man of God be thoroughly equipped for every good work. Dahil may purpose siya sa atin, every good work. Kung ano man ang ibibigay ng Lord sa iyo na magiging trabaho na ibibigay niya sa iyo, He will equip you, not in the sense na madali. Ihahanda ka niya sa training. Kahit naman anong klaseng paghahanda ay hindi madali. So, we have to accept that bilang isang mananampalataya at magpatuloy ka. Salamat sa pagtitiwala mo sa iglesia nito, that you came here and you give yourself to belong sa iglesia nito. At mahal ka namin, kahit minsan hindi namin yan sinasabi kasi inuunahan mo kami. We love you. I love you in the love of the Lord. At salamat sa mga kabaitan mo, sa pag-ayos mo ng mga kanta, sa mga time na free yung oras mo, sa pagluluto mo, sa pagpapakita mo ng care mo sa amin. Maraming salamat sa ginagawa mo at lahat ng yun ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa presensya ng Panginoon. You will receive the reward. Sabi ng Panginoong Jesus, the reward is with me. I will give it to you according to what you have done. So whatever you've done with all your heart para sa Panginoon at pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa mga kapatid, yun ay nakasulat sa Panginoon. And He will give that reward to you. Hintayin mo na lang. Panalangin po natin siya. Punta po tayo dito. Hindi naman tayo madaming aliens. Touch natin siya. Touch? May touch ba? O, kasi touch siya. Touchy siya! Mga ganito. Sige, let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo, Diyos, na tunay nga po kayo, ang Diyos na mabuti at mapagmahal sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, that you have built us a family at ang kapatid namin si Sister Ems ay isa sa mga kapatid namin, o Diyos, na inyo pong iminilang sa pamilya ng Word for the World dito sa Haipang, God. Lord, hindi po namin gusto na mahiwalay sana sa Kanya ngayon, Lord God. It is your purpose and it is your will, O God. We just commit, Panginoon, every decision ng kapatid namin ito sa inyo. At nawa, O Diyos, patuloy na kayo po ang tunay na gumabay sa Kanya, maging malinaw yung mga bagay na nais ninyong mangyari sa buhay niya. She has plans, Lord God, but you have good plans for her. At tunay na ito po, Panginoon, nawa ang maging mapili ng kapatid namin ito, O Diyos. Lord, sa Kanya pong pag-uwi, dalangin po namin ng patuloy na pag-iingat niyo sa Kanya. And as she start her life, O Lord God, sa Pilipinas, you continue to provide every need, Father God, yung comfort, yung encouragement, yung iyo pong pagsama. At higit sa lahat, Amang, lahat ng mga plano niya, nawa ay kayo po ang nasa taas. Makahanap siya ng iglesia na kung saan maglilingkod siya, O Diyos, at patuloy na lalago sa pananampalataya. Patuloy na kayo po ang mag-multiply, O Diyos, ng mga talent na sinimulan niya, Panginoon, na makita dito sa Israel. At dalangin po namin ang kapatid na ito, na tunay na mas maging intimate ang kanyang relationship sa inyo, O Diyos. Thank you so much. Thank you for giving her good health, Lord God. At
Dalangin po namin, Panginoon, na tunay na kayo lagi ang kanyang maging kasiyahan sa buhay niya, O Diyos. Na higit sa lahat, Lord, for you, without you, Panginoon, makita niya ang hindi kumpletong buhay. But Lord God, patuloy siyang mananatili sa inyo at patuloy na makikita niya ang field na buhay, O Lord God. Maraming salamat, Ama. We glorify your name at kahit kami, Panginoon, ay malungkot na siya ay uuwi. Lord, we rejoice with your another plan, another chapter sa buhay ng kapatid namin ito. Ang aming dalangin, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen.